Alright, so today meron naman ako isang kaibigan dito. Actually, pinsan siya ng misis ko. Na dahil offset sila ngayon, punta siya dito para magtanong-tanong ng konti. At the same time, sharing na rin. Tsaka isa rin to sa mini-mentoran ko. So, dati, ang trabaho niya is maintenance sa isang kumpanya. And then, I think 2 years ago, sinabihan ko na siya regarding dun sa plano niya, kung ano ba talaga yung plan niya. Kasi 4-year course yung tinapos niya. So, sabi ko, 2 years ka na dyan. So, anong plano mo sa sarili mo? And then, nag-decide siya to resign. And then, i-pursue yung programming. So, interview natin siya. Right, so sa video na to, hindi ko sinasabing ito yung pinaka the best na solution para makamit mo yung pagiging programmer. Again, depende sa sitwasyon nyo o sa kung ano mang kinakaharap nyo. Pero dito kay Jason, ito yung naging decision. So, hindi ko sinasabing gawin nyo to o ito yung para sa inyo kasi again, hindi naman lahat para sa programming. Pero basically, kung meron kang gustong abuting career, so, kailangan mo magsakripisyo. So, pakinggan natin yung kwento niya. Yan. So, andito tayo ngayon sa aking workstation na magulo. Okay, ito siya si Jason. So, ito yung isa sa minentoran ko ngayon. Programmer na. Dati trabaho mo? Dati nag-work ako sa Jollibee, tsaka yung previous work ko, nag-technical support din ako. Technical support. Ilan taon ka sa technical support? Almost 2 years din. 2 years din, no? So, ngayon, nagko-code na siya. Ano ba ang project mo dyan? O, yun, no? C#, no? C#. Pero dati, anong language gamit mo? Dati gumamit din ako ng PHP. PHP. Ngayon, .NET. .NET. Ngayon, nasa corporate ka na, no? Mm. O, sige, interviewin kita ng malupit. So, ayun. Ito yung workstation ko. Medyo magulo. Pero, swabe naman. So, dito siya sa tabi ko. Ayan. So, mag-sharing lang tayo ng konti ulit. Kung ano yung experience niya, tsaka yung naging decision making niya dun sa dati niyang trabaho. Paano siya napunta sa programming. Ilan taon ka dun? 2 years, no? 2 years din. As 2 years as technical support? Technical support. Oh, technical support. So, usapin natin. Right, so ito, kakausapin ngayon natin siya. Kasi basically, kinausap ko na to dati pa. Ilang taon na rin nakakaraan. Kailan ba kita kinausap nun? Yung sabi ko, ano yung trabaho mo, di ba? Kamusta ka na? Halos 2 years na rin. 2 years na rin din. 2 years na rin. Last na kinausap. Pasko yun, Pasko. Tuwing Pasko lang kasi kami nakikita na ito dun sa, pagka nandun kami dun sa bahay nila sa Tumana. Kasi dun yung tatay ng misis ko. So, kwento-kwentuhan. So, kinausap ko na siya noon. Sabi ko, anong plano mo? Kasi 2 years na, nandun pa rin siya sa situation na yun. Kasi tapos siya ng 4-year course. So, hindi naman natin minamalit yung, yung pagiging maintenance guy. Kasi naggaling din naman ako sa trabaho. Pero, let's face the reality. Hindi aangat talaga yung sahod mo dun ng yung expectations mo na alam mo yun, yung level na yun. So siguro maganda siya as stepping stone. So aside from that, it depends kung anong gusto mong klaseng pamumuhay or ano pa yung gusto mong marating sa sa career mo, sa career path mo o sa goal mo, depende. So again, hindi masama yun, hindi pangit yun, depende sa'yo. So yun, kinausap ko siya. Yung pagtaas ko kausapin ikaw, hindi ka pa rin naman nag-resign, no? Hindi pa ako nag-resign, bali inabot pa ng 1 taon ulit. Pinag-iisipan ko rin muna mabuti. Sobrang tagal niyo mag-isip, 1 taon. Inabot din ako ng 1 taon. Tapos nagkita ulit kami last year. Tapos After 1 year, nagkita ulit kami ni Kuya. Tapos usap ulit, di ba? Nagkukwentuhan ulit tungkol sa ano pa talagang plano niya sa buhay niya. And then after that, anong buwan ka ba ng 2019 nagsabi na desidido ka na mag-resign ka na? After nang magkausap tayo, January, nag-isip ka pa eh. mga January. O, tapos mga January, tapos February, anong month ka ba nag-umpisa sa kanila? Sa kumpanya? February 14. O, February 14. So, yun, mga ganun, mga January. Nag-isip pa rin siya, syempre. Kasi malaki yung mangyayaring Hindi rin kasi madali yung transition nun. transition. Syempre, yung bibitawan niya, regular na siya ron, di ba? Tapos yun ay nakasanayan niyang trabaho.
from scratch ka natuto ng C# di ba? As in from scratch to nung tinuruan ko siya as in wala. So ngayon, mukhang malupit na yung binabanatan niya ngayon sa project nila eh. So nakakatuwa lang. Still learning pa rin naman. Kasi bago pa lang siya. So nito lang siya nag-start mag-program ng C#. Ano yung mga natutunan mo doon? Yung una halos zero knowledge talaga ako. Step by step, parang ganun ako. Like ano? Like, sa class, yung una, di ko alam yung mga class na yun. Object-oriented. Object-oriented. Di ko alam kung ano yung object, variable, data types, mga ganun. Oh, So, yun. wala sa basic, di ko alam dati. So kahit pa paano, syempre, still learning pa rin siya. Tandaan nyo, months pa lang siya na nag-aaral. So, February, March, April, 2 months pa lang basically ngayon, di ba? So, 2 months pa lang. So, maganda ron, gano'n siya, yung umalis siya dun sa comfort zone niya, yung sinasabi ko ng previous video. So, sumugal siya. Iniwanan niya yung previous work niya na nakasanayan niya, yung comfort zone niya. At the same time, medyo mas mababa ng konting starting niya kasi trainee siya as in wala siyang alam So, 2 years na siya sa IT as maintenance guy, pero in programming, wala talaga, specialist sa C#. So, binigyan siya ng chance ng barkada ko to hire and then bigyan ng allowance para matuto at the same time. So, ayun, may break siya. So, ngayon, nasa industry na siya, nagko-code na siya. So, yan yung mga sinasabi nga natin na na opportunity. Minsan, kailangan hindi natin ma-miss yung mga ganyang opportunity. At the same time, tayo rin naman yung mag-benefit eh. So, paano yung study habits mo? Ginagawa ko ngayon after ng 8 hours na duty, minsan aral pa rin. Kasi hindi matatapos ng 8 hours yung yung learning. Kailangan after ng duty, babasa-basa ka pa rin. Kasi sa IT, tuloy-tuloy yung aral. Diba? So, coming from him. So, ito, galing ng Jollibee. Ilan taong si Jollibee pala? Almost 5 years din ako 5 years, nag-service crew to. Working student. Working student. Tapos, pag graduate niya yun, pumasok ka na dun sa di ba? Dun sa technical support. So, syempre, for 2 years, kung i-compare natin I mean, pag pinursu nyo talaga yung programming or other stuff, hindi ko naman sinasabing mag-programming lang kayo kung halimbawa ang gusto nyo naman talaga is graphics, walang problema dun. Kung anong gusto nyong path, pero kung passion mo kasi yun, tinanong kita di ba? Kung gusto mo talaga ng programming, pinakitaan niya ako kasi ng website na ginawa niya from scratch, using JavaScript and then PHP. So nakita ko may potential talaga. Shopping cart ba yung ginawa niya? Online shop din. So nakita ko may potential, kaya tinanong ko na siya noon kung ano talaga yung plano niya. Since passion niya yun, so pinush ko talaga siya. Yung limits niya kasi, again, mas mababa yung salary niya na natanggap ngayon dahil nga trainee pa lang siya. Trainee. From dun sa previous niya. Pero, meron naman silang kasunduan which is, aangat naman na yung salary niya dahil nagpo-program na siya. Gumagawa na siya ng mga features, modules, di ba? Sa company. So, yun yung maganda. So, hindi for me based din sa experience ko kasi yun ang shinare ko sa kanya. So, nung nag-umpisa ako sa IT from call center agent, so ang sahod ko nun is around 15,000 that time. So okay na ako nun, masaya na ako nun kasi mabibili ko na yung gatas ng anak ko, diba? Tapos yung mga kahit pa paano pangailangan way back 2008 or 9 yata yun. So pero parang sabi ko sa sarili ko, parang hindi to para sa akin, parang paulit-ulit lang. So nag-decide na naman ako mag-resign, pero sabi ko gano'n, gusto kong hanapin kung saan ako talaga. Pero hindi pa ako napunta sa programming nun. Pero hindi ko rin binamaliit o dinadown ng pagiging call center agent. Ang daming natutulungan niyang Pilipino. Pero hindi siya para sa akin. I mean, nakita ko yung tinignan ko yung career path ko, parang hindi yon. So, nag-resign ako, at the same time may kumuha sa akin din technical support din. Ako naman yung second floor, third floor ng office. Ako yung isa ako sa nagme-maintain ng mga units nila. I think around 40 computers yun, more or less, mga ganun. Pension tree pa nun. Grabe yun, ang bigat nun, chong. Kasi hindi ko pwede ayusin doon dahil may mga nakaupo, ibababa ko ngayon yun. So maghahagdan ako. Kasi wala rin, kung mag-elevator, ganun din halos So hinagdan ko na lang. So mabigat. So nakita, doon ako nagumpisa.
Ang naging sahod ko noon 8.5. So from 15,000 to 8.5. Malaki yung baba, pero sumugal ako. Hindi pa rin. Ang laki, galit na galit nga nanay ko nun eh. Sabi, may pamilya na nga ako, kung ano pa pinag-iisip ko. Pero sabi ko sa nanay ko nun, balang araw, ito yung magpapakain sa pamilya ko, ito yung bubuhay sa amin. Dito matutupad yung mga pangarap ko. So, yun. Yung sa IT doon ako pumasok, yung entrance ko nun, yung as maintenance guy. Naglalatag kami ng network sa office. Nagme-maintain ng server, ano pa nun, Windows Server 2000 pa yata, hindi ako nagkakamali, tapos SQL Server 2000, parang ganon. Kalimutan ko na, tagal na eh. So, yun yung trabaho ko na, tapos nag-graphics, Photoshop, gumagawa ng ID ng company, saka kung ano-ano pa. So, nung lumipat ako doon, ang akala ko, 8.5 kada kinsenas. Yung pala isang buwan. Yung pala isang buwan. Nalaman ko na lang din nun, kasi, pangalan nito, hindi ako yung tipong, that time kasi syempre bata pa ako, tapos gusto ko lang talaga magkaroon ng trabaho, makapasok sa industry. Wala naman akong tinapos nun, hindi ko pa tapos yung first year college ko. Until now naman, hindi ko pa rin naman tapos yung degree ko. So talagang, kumbaga sabihin na nating hindi naman kapit sa patalino. Pero ngayon tinutuloy. Ngayon tinutuloy ko na yung degree ko. So parang ganun, talagang sumugal lang ako. So sabi ko, balang araw maayos din to. I mean, ito yung path na gusto ko, path. So, pinurso ko yun hanggang sa, yun nga, nakitaan ako ng potential yata ng boss ko. Tapos pinatawag ako sa office na. Na-share ko naman na rin to sa iba eh, pero baka mamaya hindi pa nila alam yung ibang nanonood na pinatawag ako sa office. Sabi, liga rito po ha. Yes sir, sabi ko. Oh, wala na isang programmer natin, mag-aaral ka mag-program. Sabi ko, sir, naku, hindi, ayoko niya. Kaya ako nga, ito yung pinurso ko eh, yung maintenance guy, di ba? Kasi ayoko ng programming, mahina ako sa logic, mahina ako sa coding, kasi mahina ako sa math. So, yun ang perception ko nun. Sarado utak ko nun, yun na yun. Pero, hindi pala. Pagka inaral mo pala, lahat pala, kaya pag inaaral. So, pero, nung that time, nung sinabihan ako ng boss ko, sabi ko, ayoko talaga sir. O, sige. Total, ayaw mo, bukas yung pinto, pwede ka na mag-resign. Sabi ko, sir, joke naman yan eh. Tinawag yung sa accounting department. Oh, hintayin niyo yung decision nito kung magre-resign to o magpo-program. Sabi ko, wait lang sir. Kung ganun ba talaga, sige, tatry ko. Sabi ko, pero hindi ko mapapangako na magiging malupit ako, pero tatry ko. So, doon nag-umpisa yung career ko as programmer. So, maraming pinagdaanan, maraming mga bad habits as programmer, maraming natutunan, ano dapat improve. So, ngayon, kaya may na-share ako, at the same time, may naituturo ko sa iba kasi based sa experience. Hindi ko sinasabing, kumbaga, kailangan may experience yung na-experience ko. Hindi ko rin sinasabi na mas malupit yung experience ko sa inyo. Pero, ibig ko sabihin lang dito is yung pag umalis ka talaga sa comfort zone mo at pinush mo yung sarili mo sa limits mo, ikaw din talaga yung aani later on. Especially pag pinag-aralan mo, at the same time, meron kang ma-share sa iba, mapagkakakitaan mo pa. May matutulungan ka pa. Diba? So, mas magandang ganun yung maging career path mo kaysa naman, diba, yung puro ka reklamo. Kasi dumating din naman ako sa time na gano'n, puro reklamo eh. Siyempre na bakit ganito lang, ito lang kasi alam ko, ito lang kaya ko, pero inalis ko yung mindset na yun. So basically, ganun lang naman ang kailangan eh. Kailangan lang natin, baguhin yung mga nakasanayan natin. Kasi kung ilang taon ka nang ganyan yung naging problema mo sa sarili mo, sa karir mo, next year, hindi na magiging problema mo for sure eh. Kasi nandun ka pa rin. Diba? Nandun pa rin sa comfort zone. So ngayon, masaya kami. So mamaya, may basketball kami mamaya. Ayan, binigyan pa niya akong jersey. So may gagamitin akong jersey mamaya. Lalaro kami. So meron ding darating doon na taga Makati na isang programmer din. Tapos may mga estudyante rin doon, interview natin sila. Sama natin dito sa vlog na to. So para meron din tayong makuha sa kanila at ma-share sa iba. Ano yung mga na-experience nila at the same time. May mga pwede pang ma-improve. So yun, happy ako sa iyo kasi talagang solid mo yun, no? So marami pa siyang pagdadaanan, pero yun, gagabay-gabayan ko lang. At the same time, para alam mo yun, ma-share din niya sa iba yung na-experience niya o natutunan niya. So duplication lang ang gagawin natin. So kita-kits tayo mamaya ulit. Right, so papunta na kami ngayon sa basketball court. Yan, kasama ko yung aking anak. Medyo okay na siya pero di pa siya pwede maglaro eh. Saka si Jason, susundo muna sa girlfriend niya. So, tignan natin yung mga tropa natin doon. Kita-kits tayo dun sa court. So, pupunta na kami sa court. Hindi ko
Ikaw pala, anong gusto mo paglaki mo? Basketball player. Tsaka, Programmer. tsaka, Animator. ayaw pagsabayin yung tatlo? Sa isa lang. Basketball na lang. Basketball muna, no? Dito na kami sa court. Napitin niya kanyang brad. Wala naman natin Wala. protective. Hindi nga siya nagsapatos eh. Ayun, ito, JT to eh. IT rin to. IT ka rin, di ba? Saan ka ba galing? Sa Makati po. Bakit ka rin dito? Basketball po. Kasama si Sir CJ. Magalaro. O, JT ka sa Makati ngayon. Kailan tapos mo doon? Tapos na po ngayon. Tapos ka na ngayon. Saan ka talaga nauwi? Sa Batangas po. Batangas. May mga dagat ba doon malapit sa inyo? Medyo malayo po. Medyo malayo. O sige, laro muna tayo. Interviewin din kita mamaya. Sige po. Dito ko muna tatapusin tong video na to. Part 1 muna to. So, part 2 may interview na akong mga devs na nandito. Isang OJT. Tapos yung previous na trabaho niya is dev and project manager. Tsaka isang home base na dev. So, yun yung part 2. Kita kits!